ituro ko pala kung paano gumawa ng IMO, Indigenous Microorganism. Maghanda kayo ng kanin na hindi panis. Huwag naman yung bagong saing, malamig na. Pagpalagay natin 1 kilo. Tapos maghanda kayo ng kawayan, yung buong kawayan. Putulin nyo yung may buko magkabilaan. Pagka nandyan na, hatiin mo yung kawayan, ilagay sa gitna yung kanin. Pag nalagay na sa gitna yung kanin, ibalik pagtakip yung kawayan, kung anong posisyon niya pagbiyak mo, lagyan mo ng tali para hindi maghiwalay, matapon yung kanin. Pagkatapos, ibalot mo sa plastic, malinis na plastic, para hindi siya mabasa kung tag-ulan. Pagkatapos, dalhin mo siya dun sa puno ng kawayan. Tabunan mo siya ng mga dahon ng kawayan, yung mga luma na, mga bago, halo-halo. Kung wala namang kawayan, kung malapit kayo sa mga forest na yung malalaking kahoy, mas maganda doon. Baon nyo doon sa may, kung saan maraming mga dahon na nalaglag, tabunan nyo doon. Yun, pwede rin doon. Pagkatapos ng 3 araw, kunin nyo na at titingnan sa loob. Pag nakita nyo yung amag niya o yung molds niya na kulay white or may kahalong yellow or pink, good yan. Ibig sabihin, good ang panghuli mo ng mga microorganism. Pag nakita mo naman black, green, or mga dark color na amag na nandoon, itapon mo, hindi na-contaminate yan ng mga bad bacteria. Pag okay na siya, na yung white siya or kulay yellow or pink, ilagay nyo sa jar na malinis. Lagyan mo ng molasses 1:1. Kung gaano karami yung kanin, ganon din karami ang molasses. Tapos yung jar, takipan mo ng papel or Manila paper, o kung wala, plastic na malinis. Itali mo para hindi pasukin ng mga ano-anong mga papasok sa loob, at hindi mapasok ng mga kumakain. Pagkatapos, after 7 days, i-harvest na yon. Isalain mo para mahiwala yung katas. Pagkatapos, yan na yung tinatawag na IMO, yung katas niya. Yung sludge naman, pwedeng ilagay nyo sa mga tanim nyo, tapon na yon. So, basahin nyo na lang doon sa video ko. Kung mayroon kayong hindi maintindihan, i-message nyo lang ako, i-explain ko. Thank you po. Sa susunod, yung mga ibang inputs naman.